Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, February 10. Ang topic po natin for today is paano mas makilala si Kristo or Chalcedon definition. Ang ating verse po for today is, wait lang po, gulo lang, is Philippians chapter 3 verse 8. So akin pong mabasahin yung Philippians chapter 3 verse 8. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ. So, ang konsepto po na Chalcedon definition or yung background po ng Chalcedon is, yung Chalcedon daw po is, ito daw po yung pag-meeting po ng mga church elders to. So, the statement produced by the Council of Chalcedon in AD 451, 151, that has been regarded by most branches of Christianity as the orthodox definition of biblical teaching of the person of Christ. Ang sinasabi daw po dito nila ay si Jesus Christ po is one person with two natures. Ibig sabihin, siya po ay tao at divine, Diyos, diba? Hypostatic union. So, hindi daw po siya mix, hindi daw po siya 50-50 or kung ano pa mang gusto natin tawagin or gusto natin yung term, pero hindi po. So, one person lang daw po siya with two natures. So, ang concept, marerelate naman po natin yun dito sa scripture po natin for the day, kasi ang sinasabi po ni Apostol Pablo na lahat po nung meron siya dati is basura lang sa kung ihahalin tulad po sa pagkilala niya sa ating Panginoong Jesucristo. So, dadating rin po tayo sa first teaching natin na Christ is revealed from Genesis to Revelation. Ibig sabihin po na lahat po lahat po ng Bible natin, yung lahat po ng libro, 766 books sa Bible, is lahat po yun patungkol po sa ating Panginoon, diba? Sa Old Testament po is pinapakita po dito. Sorry po, So, pinapakita po dito sa Old Testament na hindi po natin kaya na tayo lang to talaga. Kaya kailangan po natin ang ating Panginoong Jesucristo para maligtas po tayo. So, second teaching is knowing Christ should be our deepest desire. Diba? Dapat ayun po talaga, kailangan po natin ng ating Panginoon. Ayun po dapat yung pinaka-goal natin sa buhay. Third teaching is benefiting from Christ is not our top priority. Kasi, diba, daming tao na gusto yung mag-benefit na sila, yung may gusto lang nila ng kaginhawaan, pero hindi. Of course, we must also accept yung punishment ng ating Panginoon, yung pag-discipline sa atin, pag-disciple sa atin ng ating Panginoon. Application is study the Bible, know Christ biblically. Hindi lang po yung sa puso natin, of course, kasi kung hindi po natin alam yung Bible, is marami po tayong beses na mapepeke or mapepeke, exactly. Pero marami po tayong mga fake information or misinformation na makukuha sa lahat ng aspeto ng social media, diba? So, follow Christ to know Him experientially. Malaman po natin na ito pala po yung gustong iparating ang ating Panginoon sa atin. So, love Christ to know Him relationally. Diba? Dapat po nating mahalin ang ating Panginoon in order for us to know our relationship sa Kanya, kung ano ba yung gusto niya para sa atin. So, ayun lang po. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, February 10. Sana po ay marami kayo natutunan. Ayun lang po, and God bless. Bye-bye.